Madaling araw, malakas ang bugso ng ulan habang tahimik na nakahiga si Kara sa kanyang kama dito sa tinitirhang apartment. Bunso si Kara sa tatlong magkakapatid na mag-asawang Alfredo at Maribel Ramirez. Mag-isa siyang nakatira dito matapos lumayo sa mga magulang upang harapin ang kanyang buhay. Mula nang makagraduate ng kolehiyo at makapagtrabaho bilang isang event coordinator, ay siya na ang mag-isang sumusuporta ng kanyang sariling pangangailangan. Nagsimulang manlamig ang dalaga sa kanyang mga magulang nang magkaroon siya ng kasintahan, si Javier. Ayaw ng ama niya kay Javier dahil wala itong maayos na trabaho. Supervisor sa isang factory ng mga sasakyan at wala pang 100,000 ang sahod sa isang buwan. Tinakot ito ng kanyang ama na papatayin kung hindi siya hihiwalayan. At hindi ito nagbibiro, isang retired marine ang kanyang ama. Pagkatapos nitong mag-retire, nagpatayo ito ng negosyo na naging successful. Makapangyarihan ng kanyang ama, kaya marahil natakot si Javier. Isang araw, nadatnan niya ito sa sariling kama na may ibang kaulayaw. Nasaktan siya ng talikuran ni Javier dahil lang sa takot sa kanyang ama. Para sa kanya wala itong kwenta, manluloko. Kaya nagpakalayo siya sa lalaki upang ito ay kalimutan. Sa totoo lang, marangya ang kanilang buhay. Ibinibigay ng kanyang ama lahat ng kanyang pangangailangan. Niregaluhan siya ng sasakyan noong 18th birthday niya. Palaging sunod sa uso pagdating sa mga gamit. Pinaliguan siya sa pera, ngunit kapalit nito, pagmamanipula ng kanyang buhay. Hindi lang siya kundi maging sa dalawa pa niyang kapatid. Ang panganay nila ay nagtanan at ngayon ay nasa ibang bansa na masayang kasama ang asawa at anak. Ang pangalawa nilang kapatid naman nasa Baguio nagtatrabaho. Pinili din itong lumayo sa mga magulang. Wala naman kasing magawa ang mami niya dahil sunod-sunuran ito sa kanyang daddy. Wala itong karapatang magdesisyon dahil takot sa kanyang ama. Patulog na si Kara nang makarinig ng malalakas na katok. Dahil dito, napabalikwas ng bangon ng dalaga. Umaalingaw-ngaw ang kanyang pinto. Kinabahan si Kara at naisip na baka magnanakaw. Sino yan? Walang sumagot. Sa halip, muli niyang narinig ang tatlong malalakas na katok sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bumulaga sa kanyang harapan ang isang matangkad na lalaki. Basang-basa sa ulan, gusot ang mamahaling itim na suit nito at may dugo sa tagiliran. Halatang nahihirapan na itong tumayo. Sino? Bago pa makapagsalitang muli si Kara, bumagsak ang lalaki sa harapan niya. Nagulat siya, nanlaki ang kanyang mga mata, pero nakadama ng pag-aalala. Nagmamadali niya itong inalalayan papasok sa loob ng bahay. Anong nangyari sa inyo? Nang maiupo sa sofa ay tanong ni Kara. Bahagyang iminulat ng lalaki ang mga mata at kita niya rito ang pamimilipit. Tulungan mo ko, miss. Mahina ang boses nito, pero pagkatapos noon, nawalan ito ng malay. Mabilis na kinuha ni Kara ang first aid kit at nilinis ang sugat ng lalaki. Parang daplis ng bala ang sugat nito sa tagiliran. Habang ginagawa iyon ni Kara, napansin niyang suot nito ang isang mamahaling relo at may singsing na may nakaukit na letrang V. Walang kaalam-alamang dalaga na ang lalaking nasa harapan nito ay si Caleb Valera, ang pinakabatang bilyonaryo, pinakamakapangyarihang CEO at kinikilalang pinakamayamang tao sa buong bansa. Sa labas ng apartment ni Kara ay huminto ang tatlong itim na SUV. Lumabas ang mga armadong lalaki. Hanapin niyo siya. Hindi siya pwedeng makaligtas. Kailangang mapatay niyo si Caleb. Mariing utos ng lalaking may dalang armas. Napatingin si Kara sa bintana at nakita ang mga lalaking may dalang baril. Kinabahan siya. Wala siyang ibang inisip kundi iligtas ang sugatang estranghero. Mabilis niyang pinatay ang lahat ng ilaw sa apartment at tinulungan ng lalaki na makapagtago sa maliit na storage room. Lalo at nakita niyang patungo sa kanyang apartment ang mga lalaking armado. Nakakatakot ang mga ito, halatang mga kriminal. Ilang segundo lang ang lumipas, malakas na sinuntok ng isa sa mga armadong lalaki ang kanyang pinto.
Bumukas iyon at kahit nanginginig si Kara sa takot, hinarap niya ang mga ito. Safe ang sugatang lalaki dahil tinakpan niya ito upang hindi makita sakaling magpumilit na pumasok ang mga armadong lalaki. Miss, may nakita ka bang sugatang lalaki na pumunta dito? Mariing tanong ng estrangherong lalaki. May hawak itong baril. Malaki ang katawan, kasing tangkad ito ng lalaking sugatan kanina. Pinilit niyang manatiling kalmado kahit mabilis ang tibok ng kanyang pulso. Wala po, mag-isa lang ako rito tsaka patulog na. Sino ba kayo? Hindi niyo ba alam na nakakaistorbo kayo ng tao? Tiningnan siya nito ng mariin na para bang binabasa ang laman ng kanyang utak. Sumilip pa ito sa loob ng apartment. Ilang sandali pa, umalis din ang grupo nang mapansing walang kahinahinalang nakita sa loob. Nakahinga ng maluwag si Kara. Nang balikan niya ang storage room, nakita niyang nagkamalay na ang lalaki. Hindi na ito namumutla katulad kanina. Dahil wala nang dugong lumalabas sa sugat nito ngayon dahil nilagyan niya iyon ng benda. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Salamat, mahina nitong sabi. Wala na ang mga taong naghahanap sa'yo. Halika na sa kwarto, magpahinga ka na. Lumapit si Kara sa lalaki at hinawakan ito sa braso. Natigilan si Caleb nang mapagmasdan ang kakaibang ganda ng dalaga. Ang napaka-perpekto nitong katawan na nasisilip niya sa manipis na suot. Dagdagan pa ang nalalanghap niyang natural nitong bango. Hindi iyon dahil sa perfume or cologne na winisik ng dalaga sa katawan. Basta may kung anong init na gumapang sa kanyang pagkatao. This woman is so different. At first time niyang maramdaman iyon sa isang babae. Pagdating sa kwarto, nakapani Kara na mataas ang lagnat ng lalaki. Basa nga pala ang suot nito. Kailangan mong hubarin ang suot mo. Ikukuha kita ng gamot. Heto, magpalit ka. Pasensya ka na kung maliit sa'yo. Anya nang makakuha ng maluwag niyang damit. Baka pwede na nito iyong pagtiyagaan. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya. Titig na nagbibigay kay Kara ng matinding kaba. Wala itong sinabi pero naglandas sa katawan niya pababa ang mariin nitong titig. Para makaiwas, ipinaghanda niya ito ng maligamgam na tubig. Pagbalik niya sa kwarto, natulala siya nang makita ang lalaking walang suot na damit. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan at nagawang bilangin ni Kara ang nagmumura nitong abs. Napaka-perpekto ng katawan nito. Tumikhim ang lalaki kaya mabilis niyang binawi ang tingin. Pupunasan kita para mawala ang lagnat mo tsaka heto, iinumin mo to. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang gamot bago kunin ang baso ng tubig sa ibabaw ng kanyang mesa. May nakaprepare na kasi siya sa kanyang kwarto upang hindi nalalabas sakaling mauhaw sa gabi. Inabot nito ang gamot at sinunod siya. Kumuha naman ng malinis na towel si Kara upang punasan ng lalaki. Mas lalo pa ata siyang kinabahan nang lumapit sa lalaki. Nakakadistract ang magandang hubog ng katawan nito. Maging ang napakagwapong mukha ng lalaki. Hindi malaman ni Kara kung saan ibabaling ang tingin hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga titig. Hinawakan ng dahan-dahan ng lalaki ang kanyang kamay at para siyang naparalisa nang haplusin ito gamit ng isang daliri ang kanyang pisngi. Ramdam ni Kara ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang bigla siya nitong siilin ng halik sa labi at ikulong sa mga bisig. Pakiramdam niya, nalipat sa kanya ang lagnat ng lalaki. Nagliyab siya nang kumalat ang init sa katawan niya. Pagsikat ng araw kinabukasan, nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa mga mata ni Kara. Dama niya ang nakakairitang kirot sa gitnang bahagi ng kanyang katawan ng kumilos. Napapikit ng mariin si Kara nang maalala ang nangyari kagabi sa pagitan nila ng estrangherong lalaki. Sa punyang sentido habang binabalikan sa kanyang alaala ang hindi mapigilang damdamin kagabi. Bakit ganoon? Ang bilis niyang nahulog sa bitag ng lalaki. Pananamantala ba iyong matatawag kung nagustuhan naman niya? Pagkatapos, mabilis na inilibot ang paningin sa kanyang silid, ngunit wala na ang lalaki. Tanging ang puting benda na may bahid ng dugo at isang mamahaling relo ang naiwan sa ibabaw ng mesa. Maging dugong naiwan sa ibabaw ng kanyang kama.
patunay na may namagitan sa kanila ng lalaking hindi niya kilala. Hindi man lang ito nagpaalam ni hindi niya nakilala kahit pangalan lamang. Pero bakit wala siyang pagsisising naramdaman? Bagkus ay nakadama siya ng pag-aalala at baka matagpuan ito ng mga armadong lalaking naghahanap rito kagabi. Naligo siya't nagbihis kahit pa ika-ikang naglalakad. May pasok siya ngayon. Pipilitin niyang kumilos. Nagtimpla lang siya ng kape at uminom ng pain reliever para maibsan ang pananakit ng katawan niya. Sa kwarto, maingat niyang kinuha ang benda at itinapon sa basurahan. Pinalitan niya rin ang bedsheet na may bakas ng dugo. Habang naglilinis siya ng apartment, dinig niya ang pagkalampag ng pinto. Umaasa siyang bumalik ang lalaking estranghero kagabi, pero nagkamali siya. Sinaklot si Kara ng takot pagkabukas niya ng pinto. Bumungad ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na suit. Matitigas ang mga mukha ng mga ito at halatang hindi ordinaryong tao. Nasaan ang lalaking itinago mo kagabi? Nagkunwari siyang walang alam. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Hindi na nagsalita ang mga lalaki. Marahas nilang itinulak si Kara at pumasok sa loob ng apartment. Nangilala si Kara nang pumasok ang mga ito. Sandali! Anong ginagawa niyo? Sigaw niyang humarang sa mga ito, ngunit hindi siya pinansin. Isa-isang binuksan ng mga cabinet, hinila palabas sa mga drawer. Ibinagsak sa sahig ang mga gamit. Pumasok sa kanyang kwarto. Sinira ang TV niya at pinaputukan nito bago itinutok sa sentido ang dulo ng baril. Kaya napahumindig si Kara. Naitaas niya ang 2 kamay niya. Sinungaling ka. Alam namin na nandito kagabi ang hinahanap namin. Wika nitong binuwal ang maliit na mesa. Nagkalat ang kanyang personal na gamit. Habang naghahalughog ang isa sa kanila, napansin nito ang basurahan. Dahan-dahan itong inilabas ang puting benda na may bahid pa ng dugo. Nagkatinginan ng mga lalaki. Boss, tama ang hinala natin. Itinaas nito ang benda. Dito nagtago ang target kagabi. Nanigas si Kara. Pinagpawisan siya ng malagkit. Totoong takot ang naramdaman niya. Mahigpit siyang hinawakan sa braso ng isa sa mga lalaki. Sabihin mo ang totoo. Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Pagkagising ko kanina wala na siya. Hindi kumbinsido ang mga ito. Isa sa kanila ang sumuntok sa dingding sa tabi ng kanyang ulo. Sinungaling ka. Umiling-iling sa takot si Kara. Dama ang panganib. Umatras siya upang kunin ang kanyang cellphone at palihim na tumawag sa hotline ng mga pulis. Makalipas ang ilang minutong paghahalughog ng mga ito at walang natagpo ang lalaki, nagsawa ang mga ito. Saktong narinig ng mga ito ang sirena ng mga pulis kaya nagmamadaling lumabas ang mga armadong lalaki. Pagdating ng mga pulis, nagkalat na sirang gamit na lang ang nadatnan ng mga ito. At dahil hindi kilalang mga ito, sinabing magnanakaw ang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Hindi niya rin masabi sa mga pulis ang itsura ng mga ito dahil natatakot siyang balikan. Nang makaalis ang mga pulis, nag-impake siya at isinakay sa kanyang kotse ang lahat ng mga gamit na kanyang mapapakinabangan. Ang mga sira, itinapon niya na lamang. Sa araw na yon, umalis din kaagad ang babae sa apartment na iyon bago bumalik sa kanyang apartment at baka sa susunod, tuluyan na siyang patayin. Hindi niya akalaing ang simpleng pagtulong sa isang estranghero ay magdadala sa kanya sa isang panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sino nga ba ang mga ito at anong pakay sa sugatang lalaki? Kara? Bulalas ni Agatha nang mapagbuksan siya ng pinto sa umagang iyon. Si Agatha ay kanyang ka-workmate. Makikisuyo siyang iwan muna ang kanyang ibang gamit dahil maghahanap siya ng ibang matitirhan. Ikinuwento niyang nangyari kaya sa takot na baka balikan, pinili na lang niyang umalis sa lugar na tinitirhan. Good decision, dear. Grabe, buti hindi ka na-rape. React nito habang katuwang niyang nagbababa ng kanyang mga gamit sa compartment ng kanyang sasakyan. Kinilabutan siya sa narinig. Hindi naman talaga siya napagsamantalahan dahil ginusto niyang nangyari sa kanila ng hindi kilalang lalaki kagabi, pero hindi na lamang niya ito ikinuwento sa kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, pwede ka namang mag-stay dito hanggang wala pa si Habi. May isa pa namang kwarto,
Matapos madala sa loob ng bahay nito ang kanyang mga gamit, ay saad ni Agatha. Salamat pero wala na akong balak na hintayin dumating yung asawa mo. Siyempre, privacy niyo yun. Mamaya pag out ko, maghahanap na ako ng apartment. Tinawagan ko na lang yung landlady ko dahil wala na akong planong bumalik dun. Kung bumalik ka na lang kaya sa mansyon nyo, ang lawak ng bahay nyo hindi mo na kailangan pang mag-rent. Pagbibiro nito, dahil alam naman ni Agatha na wala na siyang balak pang magpakita sa kanyang mga magulang, lalo na sa ama niyang gustong manipulahin ang kanyang buhay. No way, mas masaya ako mag-isa sa buhay. Okay. Kinahapunan nga, kasama niyang kaibigang maghanap ng bago niyang apartment. Hindi naman siya nabigo at malapit pa sa bahay na inuupahan ni Agatha. Isang apartment lang ang pagitan. Katuwang niya din itong naglinis at maglipat ng gamit. May 2 kwarto, kaya ginawa niyang stock room ang isa. Malawak ang sala at mayroon ding garahe. 4 na palapag ang paupahan, kaya maswerte siyang nakakuha ng kwarto sa ibaba. Ang iba, mas gusto sa taas dahil masarap daw kapag gabi. Malamig ang hangin. Para naman kay Kara, hindi nakakapagod mag-akyat baba. Hay, nakakapagod talagang maglipat. Siguro naman safe ka na dito. Ayan o, katapat ng apartment mo, bangko. May naka-duty diyang magdamag na pulis. Bukod pa sa mga security, sumigaw ka lang maririnig ka na nila. Nakatawang sabi ni Agatha at pagod na sumalampak ng upo sa tiles na sahig. Tapos na silang maglinis at magayos ng gamit. Hindi niya na dinala ang kama at cabinet sa dating apartment kaya nagpa-deliver siya ng ilang gamit. At wala pang 1 oras. Dumating naman kaya napasubo na si Agatha. Sana nga. Tugon niya at nagkaayaan na sa labas na kumain ng hapunan dahil tinulungan siya nito, nilibre niya ang kaibigan. Nang magising si Caleb sa apartment ng dalaga, madaling araw sariwa pa sa kanyang nangyari sa kanila nitong nagdaang gabi. Napaigtad siya sa vibrate ng kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ngayon pa siya na in love kung kailang delikado ang kanyang buhay. Siyempre, ayaw naman niya itong madamay. Tiningnan niya ang cellphone at inalam kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sir, nakita na ng mga tauhan ni Lucia ng lokasyon ninyo. Papunta na po sila. Kailangan na nating umalis ngayon din. Mensahe yun mula sa kanyang bodyguard na si Weston na nailigaw niya kagabi kaya hindi siya nasundan habang nililito ang mga tauhan ni Lucian. Si Lucian ay may lihim na galit sa kanya na hindi niya nalaman ang rason kung bakit nais siya nitong kitilin. Napapikit si Caleb. Alam niyang kapag nanatili pa siya roon, tsak na mapapahamak ang dalagang walang kinalaman sa kanyang buhay. Tahimik siyang lumapit sa natutulog na babae. Saglit niya itong pinagmasdan. I'm sorry, kailangan kitang iwan ngayon. Babalikan kita, promise, pagkatapos ng problema ko. Ani Caleb, bago tinanggal sa kanyang kamay ang mamahaling suot na relo at iniwan sa ibabaw ng mesa. Ito ang magpapaalala sa kanya sa dalaga. Habang hawak nito ang relo niya, mahanap niya ito at makikilala. Bago tumalikod ang lalaki, hinagkan pa nito ang natutulog na dalaga. Sa labas ay naroon ang kanyang mga tauhan na nag-aantay sa kanya. Sinalubong agad siya ni Weston at Randy, gwardyado hanggang sa makasakay ng kotse. Hindi akalain ni Caleb na sa pag-alis nitong yun, hindi nito muling madadatnan pa sa bahay na iyon ng dalaga. Pero nangako si Caleb sa kanyang sarili na kapag ligtas na ang lahat, babalikan ito at pakakasalan. Hanggang ngayon kasi, wala pang kaalam-alam si Caleb na ang lalaking nais magpakitil sa buhay nito ay kapatid ng sarili nitong ama. Si Caleb Valera ang nag-iisang tagapagmana ng Valera Group na may pinakamalaki at pinakamakapangyarihang business empire sa bansa. 3 taon na nang mamatay ang kanyang ama. Pagkatapos noon, lihim namang nakipagrelasyon ang ina ni Caleb sa kapatid mismo ng asawa na si Derek Valera. Bago kasi mawala ang kapatid nitong si Tryon, ipinamana na ang lahat ng yaman ng nag-iisang anak na si Caleb. Habang si Lucian ay ang tauhan ni Derek na siyang gumagawa ng paraan upang makitil ang buhay ni Caleb. Kaya ang buong akala ni Caleb ay si Lucian ang may lihim na may galit sa kanya. Kaya hinahabol siya nito at nais patayin. Wala itong malay na sa likod nito ay ang tiyuhin na si Derek. Matagal na nitong gustong angkinin ng buong Valera Group.
Noong buhay pa noon ng ama ni Caleb, si Derek ang umaasa na siya ang susunod na mamumuno sa kumpanya. Ngunit nang italaga si Caleb bilang nag-iisang tagapagmana, nagsimula ang matinding inggit at galit nito. Nang malaman niyang malapit nang ilabas ni Caleb ang mga ebidensya ng pandaraya at pagnanakaw niya ng bilyon-bilyong piso mula sa kumpanya, inutusan niya si Lucian na ipapatay ang pamangkin bago pa ito makapagsumbong sa board of directors. At hindi siya magpapakulong dahil lang dito. Kung ipipilit ni Caleb, idadamay niya ang mami nito. Boss, matinik talaga. Sumbong ni Lucian sa kabilang linya. Andun na sugatan na. Nadaplisan ko na siya ng bala. Pero may babaeng tumulong sa kanya. Sumbong ni Lucian sa amo. Napamura si Derek sa kapalpakan ng tauhan. Gawan niyo ng paraan, Lucian. Kung hindi, ikaw ang papatayin ko. Gilitan niyo ng leeg ang babaeng tumulong sa kanya. Lahat ng balakid sa plano, tapusin ninyo. Naiintindihan mo? Ngit-ngit na sabi ni Derek. Wala itong takot pumatay dahil sanay ang lalaki. Yes, boss. Sa araw ding yun, ay binalikan ni Lucian at mga tauhan ng apartment ng babae. Ngunit wala na ito doon. Isang may edad na lalaki ang kanilang nadatnan na naglilinis ng apartment. Lucian, ilang araw na daw ang nakalipas mula nang umalis ang babae. Baka hindi naman talaga niya alam kung nasaan si Caleb. Pagbalik ni Ernest ay sabi nito. Nahampas ni Lucian ang manibela ng sasakyan sa inis. Sige, simula bukas, hahalughugin natin kung saan matatagpuan ang Caleb na yon. Gusto ko nang makapag-unwind. Sabi ni Lucian sa kausap na ikinatangulang ni Ernest. Habang si Caleb sa mga oras na yon, tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang safe house. Pansamantala, dito muna ito naglalagi para sa kanyang kaligtasan habang nagpapagaling ng kanyang sugat. Boss, wala na ang babae sa apartment. Balita namin, lumipat na ng apartment. Binalikan daw ito ng mga tauhan ni Lucian at hinahanap ka. Pagbabalita ni Randy, dahil sa mainit siya sa mga tao ni Lucian, inutos niya na munang balikan ng babaeng naka one night stand sa apartment na tinitirhan nito. Ako nang bahalang alamin kung saan siya lumipat at baka masundan ka pa ng mga tauhan ni Lucian. Ang mahalaga, wala silang ginawa sa babae. Utos ni Caleb. Boss, hanggang kailan ka naman dito? Pagpapagaling lang ako at pagkatapos, ako mismong haharap kay Lucian. Hindi kaya, Boss Lim, nakaaway ng iyong ama sa negosyong Lucian na to? At ikaw ang nais gantihan? Wala kasi akong matandaan na nagkaroon kayo ng atraso sa isang tao. Sabad ni Weston na nasa kwarto ding yun, isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Mabuting tao ang daddy ko. Tahimik silang namumuhay noon ni Mami. Tugon niya. Nagkatinginan sina Weston at Randy. Baka dating kasintahan ng mami mo. Di kaya na may selo sa dad mo. Mga ganoon. Muling sabi ni Weston. Nag-isip si Caleb. Wala siyang alam sa relasyon na magulang. Kung naging tapat nga ba ang kanyang ina sa dad niya at kung sino ang mga nakaraan nito. Nito lang nang bago siya maaksidente at mabaril ni Lucian, madalas niyang makitang may kausap ang kanyang ina sa cellphone at nahuhuli niyang madalas itong may lakad. At sabi ng maid, may lalaking sumundo rito sa bahay bago ito nawala ng isang linggo. Tsaka niya lang nalaman na may kasama itong nagbakasyon sa Batangas. Hindi niya lang alam kung sino. Nang tanungin ng ina, sinabing mga kaibigan lang daw nito ang kasama. Alam niyang nag-aaliw lamang ang kanyang ina. Dahil matagal nang wala ang dad niya at sobra itong nalulungkot, hindi niya rin kasi matatanggap kapag pati rito may masamang mangyari. 5 taon na ang lumipas mula nang mag-cruise ang landas ni Nakara at ng misteryosong lalaking hindi man lang niya nakilala ang pangalan. Marami nang nagbago kay Kara. Ang babaeng dating simpleng event coordinator ay isa ng matagumpay na negosyante at ina ng 4 na batang makukulit. Nagbunga lang naman kasi ng quadruplets ang nangyari sa kanila ng estranghero. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Agatha, na naniwala sa kanyang kakayahan at tumulong sa pagpapalago ng kanyang maliit na puhunan, naitatag niya ang Kara's Touch Salon and Spa. Mula sa isang maliit na salon, naging kilala ito sa kanilang lugar. Hindi na kinailangan ni Kara na magtrabaho. Sa kanyang negosyo, hawak niya ang sariling oras. Wala siyang boss at naaasikaso niya ng maayos ang 4 niyang anak.
Bukod pa doon, sapat na ang kinikita ng kanyang negosyo upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Ngunit ang pinakamahalagang biyaya sa kanyang buhay ay ang 4 na batang lalaki. Ang kanyang quadruplets, si Kael ang pinakamatapang at natural na leader. Si Cairo ang pinakamadaldal at laging maraming tanong. Si Kaiden ang pinakakulit at mahilig gumawa ng kalukuhan. At ang bunso, si Cody, ang pinakamalambing ngunit pinakamatalino sa kanilang 4. 4 na taong gulang pa lamang ang magkakapatid, ngunit halos hindi mapigil ang kanilang enerhiya. Mama, si Kuya Kaiden, tinago ang sapatos ko. Sumbong ng bunsong si Cody. Hindi si Cairo ang nagsabing laro lang daw po. Mama, si Kael, kinain ng tsokolate ko. Ako, si Kuya Kaiden ang naunay Napailing na lang si Kara habang pinagmamasdan ng 4 na batang naghahabulan sa sala. Sa kabila ng kanilang kakulitan, sila ang dahilan kung bakit muli siyang natutong umiti matapos ang gabing nagpabago sa kanyang buhay. Hindi niya kailanman ikinuwento sa kanyang mga anak ang tungkol sa kanilang ama. Dahil kahit siya mismo, hindi niya alam kung sino talaga ang lalaking yun. Isa pa, wala na rin siyang planong ipaalam sa lalaking yun na may anak sila. Para itong bulang naglaho noon matapos gamitin ang katawan niya. Walang pagkakakilanlan, although nasa kanya pa rin ang mamahaling relo nito. Nang subukan niyang alamin kung magkano ang halaga noon, kanyang ikinagulat, 100 million. Sa takot na maiwala, itinago niya yun sa isang safety box. Noong malaman ng kanyang ina na buntis siya, halos gumuhuri ng mundo nito lalo't walang ama ang mga anak niya. Sabihin mo sa akin ng totoo, Kara. Ginawa mo ba to dahil sa iyong ama? Nagrebelde ka rin ba? Umiiyak na tanong noon ng kanyang ina. Umiling siya. Sanay si Karang mag-isa't wala ang mga ito sa tabi niya. Bakit kailangan niyang magrebelde? Sino ang ama ng mga batang dinadala mo? Tahimik lamang siyang yumuko. Hindi ko alam ang buong pagkatao niya, Mommy. Diyos ko naman, anak. Alam mo bang magiging reaksyon ng dad mo kapag ito ay nalaman? Walang naging tugon mula kay Kara dahil wala rin siyang pakailam sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Wala silang koneksyon. Siguro naman hindi na siya kahihiyan sa kanilang pamilya. Noong una, hindi iyon matanggap ng kanyang mami. Ngunit nang maisilang niyang 4 na sanggol at unang beses nitong makita ang mga apo, ay natunaw ang galit at hinanakit sa kanya ng ina. Lumuwas ng Maynila ang bunso niyang kapatid na si Sapphire para lang makita ang mga pamangkin. Ang ate naman niya ay tumawag. Yun yung time na nakausap ng mga ito ang ina dahil nasa hospital ng araw ng panganganak niya. Akala niya si Agatha lang ang dadalaw sa kanya pero hindi pa rin siya natiis ng kanyang ina at dahil iyon sa kanyang quadruplets. Katunayan, isa-isa nitong kinaraga ang apo habang umiiyak. Ang cute ng mga apo ko. Hindi nyo man makilala ang ama ninyo. Hindi kayo kailanman magkukulang sa pagmamahal. Nandito si Lola. Nakangiti na tila, maiiyak ang kanyang ina sa saya. Mula noon, naging malaking bahagi ito sa pagpapalaki sa 4 niyang anak. Kumuha ito ng 2 yaya, si Melody at Telma, na ngayon ay mahal na mahal ang mga anak niya. Samantala, sa naiya lumapag ang airplane kung saan lulan si Caleb at ang kanyang ina. Paglabas ng dalawa sa airport, pumarada ang isang itim na limousine sa kanilang harapan. Inalalayan ni Caleb ang kanyang ina nang bumukas ang pinto. Sa ngayon, ligtas na sila ng kanyang ina sa tamang kapahamakan mula sa kanyang tito Derek dahil kasalukuyan na itong nakakulong. Hindi niya noon nakalain na ito palang may maitim na balak sa kanya at si Lucian ay tauhan lang nito. Nang hindi siya mapatay-patay ng kanyang tiyuhing si Derek, idinamay nito ang kanyang ina. Tinawagan siya na kung hindi sisipot, papatayin nito ang kanyang mami. Pagdating sa lugar, nakatali ang kanyang ina sa isang upuan at may bomba na nakadikit sa katawan nito. May dalang dokumento ang tiyuhin at tinakot siyang kapag hindi iyon pipirmahan, magiging karne norte ang katawan ng kanyang mami. Doon niya na lamang ito ay traidor. Hayop ka, tito. Pakawalan mo si Mami. Gigil na gigil noon si Caleb pero may pumalo sa kanyang ulo na ikinawala niya ng malay.
Paggising niya, nakatali na rin siya katulad ng kanyang ina. Ngunit hindi alam ng tiyuhin niya na nasa paligid ng kanilang kinaroroonan ang kanyang mapagkakatiwalaang tauhan at nagsumbong na sa mga pulis kaya sila'y napapaligiran. Caleb, pirmahan mo na to. Wala ka ng takas. Ako lang dapat ang magmana sa lahat ng kayamanan ng mga Valera. Masyadong ganid ang ama mo kaya pinapatay ko na siya. At tumawa ng parang nababaliw ang kanyang tiyuhin. Derek, paano mo nagawa sa amin to? Ang akala ko pa naman mapagkakatiwalaan ka. Minahal kita katulad ng kapatid mo. Umiiyak ang kanyang ina. Doon niya nalaman na nakipagrelasyon pala ito sa kanyang tito. Hindi makapaniwala si Caleb. Sorry Lydia, hindi kita gusto. Pera lang ang kailangan ko at ang tunay na makakapagpasaya sa akin. Wala nang iba kung hindi ikaw. Walang yaka, ang kapal ng mukha mo. Mamatay ka na. Galit na galit ang kanyang ina na pinagmumura ang kanyang tito. Habang nakikipag-debate ang kanyang ina sa lalaki, pilit namang kinakalas ni Caleb ang pagkakatali sa kanyang likuran hanggang sa lumuwang yun. Sinenyasan niya ang kanyang ina na patuloy nitong lansiin ang lalaki. Nanggigil si Derek at sinampal ang kanyang ina. Nabuwalang upuan nito kaya sa labis na pag-aalala, nagwala si Caleb upang tuluyang lumuwag ang kanyang tali. Hayop ka, huwag mong sasaktan si mami. Sigaw niyang halos maligo sa pawis. Hiningi ng mami mo yan at kasalanan mo rin dahil nagmamatigas ka. Pirmahan mo to para wala ng problema. Wag anak, kahit anong mangyari. Sigaw ng kanyang ina. Nilapitan na muli ito ni Derek at itinayo ng ayos at tinutukan ng baril sa sintido. Hindi ako nagbibiro, Caleb. Idadamay ko ang walang kwenta mong ina. Dapat nga kasuklaman mo siya dahil niloko niya ang daddy mo. Nakipagrelasyon siya sa akin at sinabing mahal niya ako. Panay ang tawa nito habang nagsasalita at halos ingud-ngud siya sa dokumento upang pirmahan niya. Pero hindi niya iyon pinansin. Wala siyang balak na ibigay ang pinaghirapan ng kanyang ama sa walang puso nitong kapatid. Kinamumuhian niya ito. Patuloy ang nalalapit na pagsabog ng bomba at halos ilang minuto na lang ang nalalabi. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Nagulat ang tito Derek niya nang sunod-sunod na nakipagputukan sa labas ang mga tauhan nito. Si Derek hindi nakahuma ng pusasan habang ang kanyang ina tinulungan ng kanyang tauhang si Randy. Kinalas ang bomba. Siya naman nilapitan ng isa pa niyang tauhan. Wala nang isang minuto, sumabog ang bomba pero nasa labas na sila ng lumang gusali. Sa trauma, hindi niya makausap ang kanyang ina kaya dinala niya ito sa ibang bansa upang ipagamot doon. Ilang doktor din ang tumingin rito, hindi niya ito maiwan. Hanggang isang araw, nakita niya itong tulalang umiiyak. Nang lapitan niya, humingi ito ng tawad sa kanya. Wika ng kanyang ina, napakadami nitong kasalanan. Ngunit para kay Caleb, wala itong kasalanan. Ginamit ito ng tiyuhin niyang ganid sa pera. Pasalamat na lang siya at buhay pa rin ang kanyang ina at nakaligtas sila. Paglipas ng ilang taon, tsaka siya nagdesisyong ibalik sa Pinas ang mami niya dahil patuloy niyang inaalala ang babae sa kanyang nakaraan. Ang babaeng pinangakuan niyang babalikan at papakasalan. Ang gabing iniligtas siya ng isang babaeng hindi niya man lang nabigyan ng tamang pasasalamat. At ngayon, tapos na ang problema, wala nang balakid sa buhay niya. Oras na upang pagtuunan niya ng pansin ng babae kung paano ito matatagpuan. Welcome home, Senyora Lydia, Sir Caleb. Pagpasok nilang mag-ina sa mansyon, binati sila ng mga katulong. Ngumiti siya maging ang kanyang ina. Senyora, gusto niyo po bang kumain? May inihanda po ako, sabi ni Manang. Salamat Manang, mamaya na lang siguro. Caleb anak, ihatid mo ako sa kwarto. Baling sa kanya ng ina. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, parang maiiyak ang kanyang ina nang makita ang larawan ng dad niya na nasa frame at nakapatong pa rin sa ibabaw ng mesa. Inalalayan niya itong umupo sa kama. Tahimik lang ito. Anak, gusto ko nang magkaapo. Hindi siguro ako malulungkot ng ganito sa malaking bahay kung may apo akong madaldal. Nilingon ni Lydia ang anak. Oras na para asikasuhin mo ang iyong sarili anak.
mag-unwind ka, manligaw, mag-girlfriend, magpakasal, at bigyan mo ako ng maraming apo. Napatikhim si Caleb dahil napakaseryoso ng kanyang ina. Mami, may girlfriend na ako. Napataas ang isa nitong kilay. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng nakilala niya 5 years ago. Para sa kanya, kasintahan niya na ito matapos may mangyari sa kanila. Really? Paano? Bakit hindi mo ipinakikilala sa akin? Bahagyang napakamot sa ulo si Caleb. Sa dami ng naging problema natin, hindi ko na siya nabalikan pa. And maybe ito na iyon anak, oras na para suyuin mo siya at baka sa tagal ng panahon, galit iyon sa'yo. Tama ka, Mami. Hindi na sinabi ni Caleb kung saan siya magsisimulang maghanap sa babae. Ganoon man, naligo siya at nagbihis. Tinawagan si Randy at Weston dahil ito ang isasama niya upang hanapin ang dalaga. Pagkalabas ni Caleb sa kwarto ng ginang, nagbihis lang din ito at umalis. Matagal na rin siyang hindi nagtutungo sa salon, bagay na na-miss niya. Kaya iyon ang unang balak niyang gawin. Kasama niya ang kanyang driver at isang maid para lang hindi siya maboard sa biyahe. Abala ang lahat ng trabahador sa Cara's Touch Salon and Spa sa dami ng mga customer ng umagang yun. Kahit tanghali na, inuulan pa rin ng customer ang kanyang salon dahil sa magandang serbisyo at magandang lugar. Welcome po, magandang araw. Masayang bati ni Cara sa dalawang dalagang pumasok sa loob ng salon habang inaayos ang appointment book. Sinalubong kaagad ito ng kanyang employee at pinaupo na muna dahil walang bakanting gagawa. Pero hindi naman nagtagal, inasikaso ito kaagad. Sa labas ng salon, dahan-dahang huminto ang isang mamahaling itim na sasakyan. Lumabas mula rito ang naka-uniform pang maid, kasunod ang inaalalayang isang elegante at kagalang-galang na babae. Kahit may edad na, kapansin-pansin pa rin ang kanyang karisma. Siya si Lydia Valera, ang byuda ng dating chairman ng Valera Group at ina ni Caleb. Mukhang bago ang salon na ito, ngayon ko lang nakita. Puna ni Lydia. Try niyo pong magpagawa, senyora, at ilibre niyo na rin po ako. Nakangising biro ni Edna. Natawa lang ang ginang. Waldo, hintayin niyo kami dito ni Edna. Heto, pangbili ninyo ng sigarilyo. Utos pa ng ginang bago nag-abot ng pera sa driver. Ay, salamat naman po, madam. Hello, ma'am. Ano pong service ang gusto niyo? Magalang na tanong ni Cara. Hair treatment at manicure lang, iha. Nakangiting sagot ni Lydia. Please, this way po. Habang inaasikaso ang matanda, biglang bumukas ang pintuan ng salon. Mama! Sabay-sabay na pumasok ang 4 na batang lalaki. Nandito na kami! Sigaw ni Cairo. Mama, gutom na po ako. Reklamo ni Kaiden. Ako munang yayakap. Sabay takbo ni Cody. Kasunod ng 3 si Kael. Binati ng mga employees ni Cara ang 4 na bata. Dahil isa-isa nitong pinuntahan at kinamusta kahit na madalas sa salon ng quadruplets kasama ang yaya. Minsan, ang lola Maribel nito. Ang dating tahimik na salon kanina, napuno ng ingay ng 4 na bata. Mga anak mo ba sila? Tanong ng ginang. Kanina pa nito pinagmamasdan ng 4. Opo ma'am, sila po ang quadruplets ko. Nakangiting sagot ni Cara. Matagal na nakatitig si Lydia sa mga bata dahil hindi maikakailang kahawig ito ng kanyang anak na si Caleb noong ganitong edad. Kalaunan ay lumapit si Cody. Hello po, Lola. Bati nito sa matanda. Hello, anong pangalan mo? Nakangiting tanong ni Lydia. Bigla itong naaliw sa bata. Ako po si Cody. Sagot ng nakangiting bata. Lumapit pa ang 3 magkakapatid at binati ang matanda tsaka nagmano. Lahat ng customer, binabati ng 4, kaya nakakatuwaan na lang nito yun. Habang pinagmamasdan ito ni Lydia, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may malalim siyang koneksyon sa 4 na bata. Hindi niya alam na ang mga batang masayang nakikipagkwentuhan sa kanya ay sarili niyang mga apo. At ang babaeng magiliw na nag-aasikaso sa kanya sa salon, ang babaeng minsang nagligtas sa buhay ng kanyang anak na si Caleb. Hanggang sa umuwi ang matanda,
Hindi niya makalimutan ang 4 na batang kahawig ng anak niya. Pagdating ng mansyon, agad na kinuha ni Lydia ang album. Hinanap ang larawan ni Caleb nung ito'y nasa 5 taon pa lamang. Biglang may bumundol na kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ni Lydia ang anak sa larawan at inalala ang mukha ng batang si Cody. Hindi siya maaaring magkamali, kamukhang kamukha ito ni Caleb. Samantala si Caleb, umuwing bigo na makita si Cara. Nanlulumo na tinungo ang kanyang silid. Nag-shower at nagbihis bago muling umalis patungong opisina. Marami siyang aasikasuhin dahil matagal siyang nawala. Kinagabihan, tahimik na naghahaponan ng mag-inang Lydia at Caleb sa napakalawak na dining hall ng Valera Mansion. Sa kabila ng masasarap na pagkain sa mesa, kapansin-pansin ang katahimikan. Tunog ng kutsara at tinidor, maging ng plato ang tanging maririnig. Ang 2 maid ay nasa likod ng mag-ina upang pagsilbihan ng mga ito. Si Lydia ang unang nagsalita. Caleb, napatingin ang binata sa kanyang ina. Yes, ma'am. Ibinalik ni Lydia ang kubyerto sa plato bago siya seryosong tumingin sa anak niya. May babae ka na bang nagalaw noon? Napahinto si Caleb sa pagkain. Bakit mo naman naitanong, mami? Bakit mo ibinabalik ang tanong, Caleb? Mayroon ba? Sagutin mo ko. Sandaling natahimik si Caleb. Agad niyang naalala ang isang gabing hindi niya makalimutan. Ang gabing iniligtas siya ng isang babae habang sugatan siya. Ang gabing isang beses lang silang nagkasama. Wala po, mami. Deny niya dahil ayaw niyang isipin pa nito iyon. Ang mahalaga, hinahanap niya ngayon ng babae. Wala akong babaeng ginalaw at pinabayaan. May nakilala akong babae kanina sa isang salon. May 4 na anak. Halos kahawig mo lahat. Datuhan Cody, halos ikaw na ikaw, Caleb, nung 5 taon ka pa lamang. Nakangiti pa ang ginang. Naiiling si Caleb sa kagustuhan nitong magkaroon ng apo, heto at kung ano-ano ang nakikita. Napasimangot si Lydia nang makita ang reaksyon mula sa anak niya. Hindi ako nagbibiro, Caleb. Nung una ko silang makita, para akong bumalik sa nakaraan. Pare-pareho ang mga mata at ekspresyon nila sa'yo. Napakaraming batang magkakamukha sa mundo. Baka naman nagkataon lang, mami. Hindi na ipinilit ni Lydia ang kanyang hinala. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may nagsasabing hindi iyon basta pagkakahawig lamang. Samantala, hindi alam ni Caleb na habang itinatanggi niya ang posibilidad na mayroon siyang anak, ay nagsusumiksik sa kanyang isipan na posibleng totoo nga. Matapos kumain, tinanong niya sa driver ang address ng salon na sinabi ng kanyang ina. Agad namang itinuro ni Waldo sa kanya. Kinabukasan, matapos ang isang board meeting, sumakay siya sa kanyang itim na luxury sedan kasama ang 2 tauhan na sina Weston at Randy. Sa Cara's Touch Salon and Spa, utos niya kay Weston na siyang nasa driver seat. Yes, sir. Pagdating sa salon, agad na napansin ng mga customer ang pagdating ng isang napakagwapong lalaki na napapalibutan ng 2 bodyguard. Mabilis na binuksan ng gwardya ang pinto tsaka magalang na bumati. Welcome po sa Cara's Salon. Salubong sa kanya ng isang empleyado. Lumabas si Agatha mula sa reception at magalang nang umiti. Hello, sir. Welcome to Cara's Touch Salon and Spa. Bati nito. Tumingin si Caleb sa paligid. Tahimik niyang hinanap ang 4 na batang ikinuwento ng kanyang ina. Ngunit wala siyang nakita. May maitutulong po ba ako sa inyo, sir? Tanong ni Agatha nang hindi kumikibo ang lalaki. May hinahanap lang ako. 4 na bata. Bahagyang nagtaka si Agatha. Nandito ba sila? Tanong ni Caleb. Nag-isip si Agatha bago tiningnan mula ulo hanggang paa ang lalaki. Hindi kaya ito ang ama ng quadruplets? Ang tindig check, ang mukha napakagwapo. At yes, kahawig ito ni Cody. As in si Cody. May hawig din ito kay Cairo at Kael. Pero syempre, wala siyang balak sabihin ng totoo dahil baka kapag nalaman nito ang about sa 4 na bata, bigla na lang nitong kunin sa kanyang best friend. Ano yun? Nagtanim lang ito ng binhi kay Cara pagkatapos iniwan at heto ngayon babalik upang anihin.
Walang apat na bata dito, sir. Maaaring anak ng customer namin pero sa dami po nang pumapasok dito, imposibleng matandaan ko pa yun. Pagsisinungaling niya, tumango si Caleb. Nabigo na naman ang kanyang lakad. Talagang mailap pa ang pagkakataon para sa kanila. Lalo na at hindi niya rin kilala kahit na ang pangalan ng babae. Ilang sandali pa, nagpaalam na ang lalaki. Ngunit sa kabilang kalsada, papalapit na ang sasakyan ni Kara. Masayang nagtatawanan sa loob ang apat na batang lalaki. Walang kaalam-alam na ang lalaking ilang metro lamang ang layo sa kanila ay ang kanilang tunay na ama. Isang pagkakataong muli na namang ipinagpaliban ng tadhana. Pagdating ni Kara sa salon kasama ang kanyang mga anak, saktong nakaalis na si Caleb at ang kanyang mga tauhan. Pagpasok sa loob, mabilis na hinila ni Agatha ang kaibigan patungo sa kanilang mini office. Dear, may lalaking kakaalis lang. Halos magkasunod lang kayo at hinahanap ang mga anak mo. Nandilat si Kara. Kumabog ang dibdib. Bakit daw? Hindi ko alam. Sinabi kong baka anak ng customer. Pero ang hinala ko, yun ang ama ng quadruplets. Hawig na hawig ni Cody. Basta ng apat mong anak. Exaggerated na sabi ni Agatha. Mas kinabahan si Kara. Kukunin ba niya ang mga anak namin? Tanong ni Kara. Halos maiyak nang maisip ang posibilidad na ito ang ama ng kanyang anak. Malamang, ano pa nga bang rason kaya siya bumalik? Alam mo, mas mabuti mong gawin. Wag mong isama dito ang mga bata, okay? Tsak na babalik ang lalaking yun. Hindi makapaniwala si Kara. Hindi siya papayag na makuha nito ang mga anak niya. Akala ba nito ganoon lang kadali ang hirap na pinagdaanan niya? Mula nang ipagbuntis niya ang mga anak niya hanggang sa mailuwal ang mga ito. At ngayon babalik na parang walang nangyari. Hindi siya papayag. Maghahalo muna ang balat sa tinalupan. Agad niyang inuwi ang kanyang mga anak sa takot na bumalik ang lalaki kung ito man ang lalaki sa kanyang nakaraan. Mga anak, tara na. Paglabas niya ng mini office, tawag sa mga bata na nanggugulo sa mga customer. Agad-agad po, mama? Tanong ni Cairo. Yes, gusto niyo bang kumain sa Jollibee? Opo, mama. Sagot naman ng apat at walang kahirap-hirap na lumabas ng salon at nanakbo papasok sa kotse. Napatawa na lang ang mga naroong customer. Suki na nila ang mga iyon at sanay na sa mga batang makukulit. Bye, ingat kayo, sabi sa kanya ni Agatha nang magpaalam na siya sa kaibigan. Ito na munang bahala sa salon. Bukas papasok siya. Pero pagbabawalan na muna niyang pumunta ang apat na anak. 2 araw ang lumipas. Bored na bored ang ginang na si Lydia sa loob ng bahay. Nakakabinging katahimikan ng paligid. Gusto niya ng kausap, ngunit wala ang anak sa opisina. Biglay naisip niyang tawagan ang kanyang driver at si Edna. Bakit hindi niya imbitahan ng mag-ina sa mansyon? Magpapaluto siya ng masasarap na pagkain. Bibili siya ng maraming laruan para sa quadruplets. Kahit na hindi niya man kadugo ang mga ito, basta natutuwa siya. Madam Lydia, may iuutos pa po ba kayo? Tanong sa kanya ni Waldo. Tawagin mo si Edna, sabihin mong aalis tayo, okay? Tumango ito bago tumalima. Nagbihis ang Donya at lumabas ng kwarto. Pumunta tayo sa mall. Mamimili tayo ng maraming laruan para sa mga bata. Let's go! Utos ni Lydia bago sumakay sa kotse. Opo, madam. Kasunod nitong sumakay ang maid. Sa mall ay halos pakyawin ng Donya ang laruan sa isang shop. Lahat pang lalaki, halos mapuno ng kotse. Inutusan pa ng Donya si Waldo na magpadala ng imbitasyon sa Kara's Touch Salon and Spa. Sumunod naman ang driver sa utos ng Donya. Pagkadating sa bahay, umalis din kaagad ang driver. Nagtataka naman ang mga katulong sa dami ng laruang pangbata na binili ng Donya. Pero walang naglakas loob na tanungin ang ginang dahil nakikita naman nila kung gaano ito kasaya. Ang tanong, para kanino nga ba ang mga laruang yun? Tanghali, habang abala si Kara sa pag-aayos ng schedule ng mga customer, biglang may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang salon. Wala si Agatha, kaya siya ang nasa reception area. Medyo busy nga siya sa mga oras na iyon. Tanging driver ang bumaba mula sa sasakyan at magalang itong lumapit sa kanyang kinaroroonan pagpasok nito ng salon. Magandang umaga po. Nandito po ba si Miss Kara?
Kumunot ang noo ni Kara nang mabanggit ang kanyang pangalan ng hindi pamilyar na muka ng lalaking nasa harapan niya. Ako po yun. Inabot ng lalaki ang isang eleganting puting sobre na may gintong selyo. May personal pong imbitasyon si Madam Lydia Valera para po sa inyo. Para sa akin? Turo niya sa sariling hindi inaasahan. Gayunman, inabot niya ang sobre, binuksan at binasa. Imbitasyon iyon para sa isang dinner party, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang 4 na mga anak. Nakalagay pa sa invitation na masaya itong makitang muli ang quadruplets. Saglit niyang tinitigan ng driver. Inaasahan po kayo, madam. Maraming salamat po. Sabi nito bago nagpaalam sa kanya. Ang totoo, pinag-isipan talagang mabuti ni Kara kung pupunta nga ba siya. Lahat naman ay natutuwa sa anak niya. Ngunit first time na may mag-imbita sa kanila. Tinawagan niya kaagad ang kaibigan dahil ayaw naman niyang pumunta na mag-isa. At ayaw niya ring tanggihan ng ginang. Sinong Madam Lydia? Usisa kaagad ni Agatha. Naalala niyang wala nga pala si Agatha nung time na naging customer niya ang ginang. Pero nag-explain siya kung paano ito naging maghiliw sa kanyang quadruplets. At pumayag naman kaagad ang kaibigan na sumama. Wala naman silang balak magtagal sa bahay ng ginang. Ang mahalaga sa kanya, mapagbigyan ito. Talaga po, mama? React ni Cairo nang ibalita niya sa 4 na may nag-imbita sa kanila. Yes, pero usapan natin, behave dun ha. Ayoko nang makulit at sobrang ingay. Nakakahiya, okay? Yes, mama, behave po kami. Umindap-indap pa ang mata ni Kael sa tuwa. Nagbulungan naman sina Cody at Kaiden, tsaka naghagik-gikan. Minanduhan niya na ang 2 yaya ng 4 na bata na paliguan ng mga ito't bihisan dahil aalis sila pagdating ng kaibigan. Sa mansyon, hindi magkanda-ugaga ang ginang sa pagmamando sa mga katulong. Kanina pa maayos ang garden na nilagyan ng dekorasyon. May mga balloons at malaking cake. May mahabang mesa para sa 4 na bata. Nakaprepare na ang cameraman dahil gusto ng Donya na magkaroon ng souvenir sa mga bata. Ang mga laruang pinamili kanina, nakahilera sa malaking mesa. Ang lahat ng iyon ay para sa quadruplets. Nang masigurong okay na ang lahat, ngumiti ang ginang. Tiningnan ng mga pagkain na maayos na nakaprepared. Nagkakahanda haba ang leeg nito habang inaantay sa gate ang kanyang mga panauhin. Habang sa office, tambak ang mga gawain ni Caleb sa ibabaw ng kanyang mesa. Kaya hindi niya mapagtuunan ng pansin ang paghahanap sa babae dahil abala siya sa kanyang trabaho. Inutos na lang niya kay Weston at Randy pero hanggang ngayon wala pa ring balita. Napabuntong hininga si Caleb, napahinto sa ginagawa at hinilot ang kanyang sentido. San ka ba matatagpuan? Magpakita ka na sa akin. Gusto na kitang makasama, mahal ko. Bulong ni Caleb, umaasang mararamdaman ito ang nararamdaman niya. Naalala na naman niya ang minsang namagitan sa kanila, kaya mas lalo siyang nasasabik na makita ang babae. Hindi sana siya mahihirapan ng ganito kung alam niya kahit pangalan ng babae. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Weston. Sir, nakuha na namin ang buong pangalan ng babae. Bungad nito nang sagutin niya ang linya. May bumundol na excitement sa kanyang puso. Binalikan namin yung apartment na inuupahan niya dati at sinabing Cara Ramirez ang tunay niyang pangalan. Umalon sa tuwa ang puso ni Caleb. Cara Ramirez? Sambit niya't napangiti pa. Saan matatagpuan si Cara? Sir, yun po ang patuloy naming inaalam ni Randy. Mukhang walang permanenteng address itong si Cara. Okay, balitaan niyo kagad ako ha. Tsaka Weston, bilisan niyo lang at naiinip na ako. Nagkatinginan pa si Randy at Weston bago sumagot kay Caleb. Yes sir. 6:00 ng hapon, huminto ang sasakyan ni Cara sa harapan ng napakalawak na Valera Mansion. Nanlaki ang mga mata ng 4 na bata. Wow mama, ang ganda po oh. Sabay-sabay na sambit ng mga ito. Mama, kastilyo po ba to? Tanong ni Cairo habang nakadikit ang muka sa bintana ng kotse. Hindi anak. Mukhang bigatin tong Madam Lydia na to dear ha? Singit ni Agatha. Tingin ko nga rin.
At sana may anak siyang single pa or kahit pamangkin lang para sa akin. Jojowain ko talaga, promise. Nakatawang sabi ng kanyang kaibigan. Hindi niya na napansin ang sinabi ng kaibigan dahil nagtakbuhan na pababa ng kanyang kotse ang 4 na bata at agad na nakapag-doorbell sa mataas na gate. Wala pang 3 segundo'y bumukas yun. Hi! Bati ng 4 na bata sa gwardya. Nakangiti ang mga ito. Napangiti rin ng may edad na gwardya habang nakatingin sa 4 na batang iisa ang hulma ng kanilang muka. Kanina pa po kayo hinihintay ni Madam Lydia. Anito kay Kara na nasa likuran na ng 4 na bata. Binukas nito ang malaking gate upang makapasok ang mga ito. Maraming salamat po. Kasunod niya si Agatha na namamanghari na. Agad namang sumalubong sa kanila ang ginang nang makita ang pagdating nila. Salamat sa paunlak mo sa aking invitation, Kara. Habang palapit sa kanila, wika ng masayang ginang. Niyakap agad si Kara at nakipagbeso maging kay Agatha. Alanganin pa ang dalawang magkaibigan sa magiliw na ginang. Hello po! Sabay-sabay na bati ng mga bata kay Madam Lydia. Hindi naman napigilan ng ginang ang malapad ng ngiti. Naku, ang gagwapo ng mga batang ito. Alam niyo bang maraming inihanda si Lola para sa inyo? Isa-isang niyakap ni Lydia ang mga bata. Nagkatinginan ng mga ito. Talaga po, Lola? Thank you po. Wika ni Cody at Kaiden. Ngumiti lang ang ginang. Lola, ang ganda po ng bahay niyo. Puri ni Kael. Tumawa si Lydia bago tinanong ang pangalan ng mga ito dahil hindi niya nga natandaan. Magiliw namang nagpakilala ang 4. Ngayon ay tanda na ni Madam Lydia ang kani-kanilang mga pangalan. Ewan niya pero mas lalong lumakas ang kanyang pakiramdam na apo ang mga batang ito habang niyayakap ang 4. Let's get inside, kids. Maraming hinanda ang Lola para sa inyo. Kara, Iha, halina kayo. Baling pa ng ginang kina Kara at Agatha na nakangiti. Thank you po, ma'am. Tanging nasabi ni Kara, huwag mo na akong tawaging ma'am. Kung pwede ay tita na lang, okay? Sabi pa nito kay Kara. Nagkatinginan sila ni Agatha. Kay lawak ng ngiti nito. Okay tita, thank you po. Alanganing saad ni Kara. Ngumiti lang ito bago nilapitan ng mga bata, tsaka dinala sa loob ng mansyon. Habang naglalakad sila papasok ng mansyon, hindi mapakali ang mga bata. Maraming katanungan sa matanda kung ilang kwarto ang mayroon sa loob ng bahay at kung may playground ba sa loob. Habang ang matanda ay aliw na aliw lang, naroong tumawa ng malakas. Maya-maya, lumapit si Kaiden sa ina. Mama, pwede po ba tayong tumira dito? Pasimple ng kanyang anak. Napatingin siya rito. Hindi pwede anak, uuwi din tayo mamaya. Mama, gusto ko po dito. Si Cody, hindi rin makatiis. Lahat ng kanyang anak, gusto sa lugar na yun. Malayo nga naman yun sa apartment na kanyang tinitirahan. Malaki at malawak din naman ang bahay ng kanyang mga magulang. Pero hindi naman ganoon kalaki. Isa pa, kahit okay na sila ng kanyang ina, ayaw niya pa ring umuwi sa kanila. Hindi pa maayos ang relasyon nila ng kanyang ama. Alam niyang ayaw din ito sa nangyari sa kanya ngayon, ang maging single mom ng 4 na bata. Yes, iho, pwedeng-pwede kayong mag-stay dito. Masayang wika ni Lydia. Nang tuluyan sila makapasok sa loob ng garden, bumulaga sa mga mata ng bata ang balloons, mga toys at pagkain. Nagtatalon sa tuwa ang 4. Lola, sa amin po lahat to? Tanong ni Cody. Wow mama, gusto ko po ng maraming toys. Hindi mapigilang sabi ni Kael. Don't worry mga bata, para sa inyo ang lahat ng mga iyan. Pero bago nyo kunin ang mga laruan, kakain muna tayo ng masarap na inihanda ni Lola para sa inyo. Okay ba yun mga bata? Tanong ni Madam Lydia sa 4. Opo, thank you Lola. Sabay-sabay ng 4 na napakalawak ng ngiti sa labi. Tumuloy ang mga ito sa harapan ng mahabang mesa. Inalalaya naman ni Kara at Agatha ang 4 na bata na animo nasisihan din nang makita ang mga pagkain. Habang nagsimulang kumain ang 4 na bata, hindi matatawaran ang sayang nararamdaman ni Madam Lydia.
Matapos kumain, excited ang mga bata habang binubuksan ng lahat ng mga laruan para sa kanila. Sa dami noon, hindi magkanda o gaga ang apat. Habang masayang nagkukwentuhan sina Kara at Madam Lydia sa loob ng mansyon, nagpaalam naman ang apat na bata. Mama, pwede po ba kaming maglaro sa garden? Tanong ni Kaiden. Napatingin si Kara kay Lydia. Ngumiti ang matanda. Oo naman, pero wag kayong lalayo. Maraming bulaklak sa garden. I'm sure matutuwa kayo. At may fountain din. Mag-enjoy kayo. Wika ng ginang. Sabay-sabay naman na napasigaw ang apat. Agad silang tumakbo palabas ng mansyon. Sa malawak na hardin ng Valera Mansion, naghahabulan ng magkakapatid habang tawa ng tawa. Habulin mo ko! Sigaw ni Cody. Hindi ka makakatakas sa akin. Ani Cairo. Maririnig ang hiyawan ng mga batang naglalaro sa garden. Si Kael naman, tumatawa habang nakasunod, samantalang si Kaiden ang nagbabantay na baka may madapa sa kanyang mga kapatid. Eksaktong sandaling iyon, may isang itim na luxury car ang pumasok sa bakuran. Huminto ito sa harap ng mansyon. Bumaba si Caleb, suot ang mamahaling itim na suit. Matapos ang mahabang oras sa office, naisipang umuwi na ni Caleb. Habang naglalakad papasok, napansin niya ang apat na batang naghahabulan sa hardin. Dahil dito, napahinto si Caleb. Sino ang mga batang yun? Tanong niya sa isa sa mga kasambahay. Mga bisita po sila ni Madam Lydia, sir. Sagot ng katulong. Tahimik na pinagmasdan ni Caleb ang mga bata. Biglang tumakbo si Cody nang hindi tumitingin sa daan kaya nabangga ito sa binti ni Caleb. Aray! Reklamo ng bata habang hinihimas ang noo. Si Caleb ay napatingin sa bata. Are you okay? Tumingala si Cody, tsaka nanlaki ang kanyang mga mata. Hello, Uncle! Napangiti si Caleb dahil sa ngiting iyon ng bata. Tila ba nais niya itong yakapin. Watch out, Cody! Maya-maya, may tumalbog na bola sa tapat nila na muntik nang matamaan si Cody kung hindi pa iniwas ni Caleb. Nakalaunan, may 3 pang batang magkakasunod na patakbong dumating. Namangha si Caleb na hindi makapagsalita habang nakatingin sa 4 na batang nasa kanyang harapan. Nang makita nila si Caleb, sabay-sabay silang natigilan. Tahimik ang mga itong nakatingin sa lalaki na walang kaalam-alam na ang nasa kanilang harapan ay ang kanilang ama. Wow! Bulong ni Cairo habang nakatingala kay Caleb. Bumulong kay Cody si Kaiden. Bakit ka mukha mo? Matabil na bulong ni Kaiden. Lumapit si Cairo at pinagmasdan ang mukha ni Caleb ng maigi. Oo nga, as in. Napatakip sa bibig nitong sabi. Nakibulong na rin si Kael. Hawig mo din siya, sabi nito kay Cairo. Napakunot noo si Caleb dahil sa naririnig na bulungan ng 4. Wari bang siya'y pinag-uusapan? Uncle, kamukha kita. Ikaw po ba ang papa namin? Tahasang tanong ni Cody. Oo nga po, ako si Kael. Eto naman po si Kaiden, Cairo at Cody. Kami po ay quadruplets. Pagpapakilala ni Kael sa lalaking nahahawig sa kanila. Tumango ang 3 na sinang-ayunan ng sinabi ng kapatid. Napangiti lamang si Caleb at ginulo ang buhok ng 4. Imposible yun, baka nagkataon lang. Hindi niya napansin na habang nakatingin siya kay Cody, para siyang may nakikitang refleksyon ng sarili niyang pagkabata. May kakaibang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. At sa bintana ng mansyon, tahimik na pinagmamasdan ni Madam Lydia ang eksena. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi yun simpleng pagkakahawig. Habang magkatabi si Caleb at ang 4 na bata, para siyang nakatingin sa 5 magkakapatid. Lalong tumibay ang kanyang hinala. Caleb, hindi kaya... Ngunit wala pa siyang sapat na patunay upang sabihin ng naroon sa kanyang isipan. Sa mga sandaling yon ay nasa banyo ang magkaibigan. Kaya pagpasok ni Caleb sa mansyon, tanging ina niya lang ang naroon. Ma'am, sino mga batang yun? Ngumiti ang ginang. Caleb, iho, wala pa akong pruweba na anak mo sila. Hintayin mo lang. Mabilis na kumuha ng isang hibla ng buhok ang ginang kay Caleb
na ikinangiwi ng binata matapos kumuha ng isang hibla ng buhok niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito sumusuko na magkaroon ng isang apo. Pilit pa rin itong pinaniniwala ang sarili na apo nito ang mga batang nasa labas ng mansyon. Oo nga't nahahawig sa kanya at natutuwa siya sa mga ito. Ngunit malayong magkaroon siya ng anak hanggat hindi niya nakakausap si Kara. Pupunta lang ako sa kwarto, Mami. Magpapahinga muna. Iiling-iling si Caleb. Anak, sandali. May ipapakilala ako sa iyo, iho. Hindi mo ba gustong makilala ang ina ng quadruplets? Habol ni Madam Lydia. Pero tila walang narinig si Caleb. Tuloy-tuloy siya sa second floor ng bahay kung nasaan ang kanyang silid. Sa banyo, tumunog ang cellphone ni Kara habang si Agatha ay nagre-retouch. In fairness, masarap magluto si Madam Lydia tsaka ang dami niyang gift sa quadruplets. Ani Agatha kay Kara. Nakakatuwa nga nagkaroon ng isa pang lola ang mga anak ko. Tugon ni Kara, saktong tumunog ang kanyang cellphone. Natigilan ng dalawa. Si Agatha napatingin sa gawin ng best friend. Speaking of lola, tumatawag si Mami. Pabulong niyang sinagot yun. Kara, iha, nasaan ba kayo? Kanina pa ako naghihintay. Kasama ko ang daddy mo at gustong makita ang mga bata. Napataas ang kabilang bahagi ng kanyang kilay. Si daddy? Tanong niyang hindi makapaniwala. Akala niya galit ito sa kanya dahil single mom siya. Oo, at hinihintay namin kay Rito sa bahay. Umuwi na kayo ngayon din. Sabi nito sa kanya bago pinatay ang linya na hindi hinintay ang sagot niya. Ano daw sabi ni Mudra? Tanong ni Agatha nang maibaba niya ang linya. Umuwi na tayo. Kanina pa daw nag-iintay si daddy sa bahay. Ang dad mo? As in tama bang pagkakarinig ko? Usisa ni Agatha pero hinila niya na ito palabas ng banyo. Ma'am, nasa labas po si Madam kasama ang mga bata. Paglabas nila, sumalubong ang isang maid kaya tumuloy na sila sa veranda. Nakita niyang nakikipagtawanan ng kanyang quadruplet sa matanda. Tita Lydia, kailangan na po naming umuwi. Salamat po pala sa paanyaya. Nang makalapit ay saad niya sa matanda. Uuwi na po kaagad tayo? Biglang nalungkot ang mga bata. Natawa ang ginang. Anytime, pwede kayong bumalik dito. Ipasusundo ko kayo sa driver bukas para wag na kayong malungkot, okay? Sabi ng ginang na ikinatuwa ng 4 na bata. Tsaka patuluyang nagpaalam si Kara at Agatha na isinakay na sa kotse ang 4 na makulit, bit-bit ang mga laruan na mula sa ginang. Thank you po sa toys, Lola. Thank you po sa food, Lola. Babalik po uli kami, Lola. Bye, Lola. Mamimiss ka po namin. Thank you po. Ani ng quadruplets na lahat ay kumakaway at nag-flying kiss pa hanggang sa lumayo na ang kotse ni Kara. Nasa driver seat ang babae habang nasa backseat naman ang mga bata. Ang kaibigan naman nasa passenger seat. Napangiti ang Donya habang tinitingnan ng hawak na hibla ng buhok ng 4 kasama na doon ang hibla ng buhok ni Caleb. Malaki ang kanyang hinala na nagsisinungaling si Caleb sa kanya. Sa kanyang palagay, may nakaraan ng kanyang anak at si Kara. Kaya siya na ang gagawa ng paraan. Waldo, tawag niya sa kanyang driver. Yes, ma'am. Inilagay niya sa isang maayos na lagayan ng nakuhang sample para sa DNA test at iniabot kay Waldo. Gusto kong makarating ito kay Dr. Galvez para sa DNA test, okay? Napatingin muna ito sa bagay na hawak niya bago inabot. Opo, madam. Hindi na ipinagpabukas pa ng Donya ang pagpapadala ng sample na iyon kay Dr. Galvez dahil gusto niyang malaman kaagad ang katotohanan. At pagkatapos nito, wala nang magagawa pa si Caleb dahil kukunin niyang mga apo at si Kara. Tsak na magugulat din ito kapag lumabas ang resulta. Ngumiti ang ginang habang papasok na muli ng mansyon. Si Caleb naman, naligo lang at nagbihis bago lumabas na muli ng kanyang kwarto. Tahimik na ang paligid ng mansyon. Wala na ang bakas ng mga bata. Marahil nakauwi na ang mga ito. Nakita niyang kausap ng kanyang ina ang personal driver nila at tanaw niya rin ang bagay na inabot nito kay Mang Waldo.
Naiiling na lang siya. Hindi na ito pinansin at sumakay sa kanyang kotse. Ang balak niya ngayong gabi, hahanapin si Kara. Idinaan lamang ni Kara ang kanyang kaibigan sa tinutuluyan nitong apartment, tsaka sila dumiretso pa uwi. Hiwalay na ito at ng kasintahan, kaya solo na ito sa bahay. Kung malaki nga lang ang kanyang apartment, baka magkasama na sila sa isang tirahan. Kaso, anak pa lang niya, okupado na ang isang silid. Pagdating nila ng kanyang mga anak sa inuupahang apartment, nadatnan nga ni Kara ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanila. Saglit siyang natigilan sa may pinto, ngunit ang mga bata patakbong lumapit sa abuela. "Lola!" Nasisihang sabi ng 4 na bata na agad isa-isang yumakap rito. "Mga apo, kasama ko nga pala ang lolo ninyo, ang lolo Alfredo ninyo." Kasabay nito, ipinakilala ni Maribel sa kanyang asawa sa 4. Nagkatinginan ng mga bata na nagtataka kung bakit ngayon lang nila nakita ang abuelo. "Mga apo, matatanggap nyo ba si lolo kahit naging bad ako sa mama ninyo?" Malungkot na tanong ni Alfredo. Nung una, akala ni Alfredo mahalaga ang pinangangalaga ang pangalan kaysa sa pamilya. Pero dahil sa pagiging mahigpit niya at pagmamataas, isa-isang nawala ang kanyang mga anak. Siya ang pumili para sa kapalaran ng mga ito sa halip na hayaan at suportahan kung anong nais ng mga anak na marating sa buhay. "Yes naman po, lolo. Masaya po kaming makilala kayo. Di ba po, mama?" Bumaling si Cairo sa inang tahimik lang mula nang dumating sila sa bahay. Malamig itong nakatingin sa ama. Matagal silang hindi nagkita at nagkausap. "Oo anak," mahinang tugon ni Kara at humakbang palapit sa mga ito. Napaluha si Alfredo sa sinabi ng kanyang apo, maging sa sagot ni Kara. Nagkaroon ito ng pag-asang mapatawad ng anak. "Kara," nanginginig ang boses ng lalaki. "Patawarin mo ako. Nagkamali akong minanipula ko kayong magkakapatid. Nagkahiwalay kayo ni Javier nang dahil sa akin. Lahat ng mga anak ko lumayo ang loob. Pero ang totoo, lahat ng ginawa ko'y para lang sa ikabubuti ninyong lahat. Patawarin mo sana ako, anak Kara." Mahabang sabi ng ama ni Kara. Hindi makapagsalita ang babae. Sa totoo lang, hindi niya alam ang sasabihin. Masaya na kasi siya ngayon sa kinalaligan niya kahit simpleng buhay lang. Yung sapat nang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga anak niya. At dahil sa kanyang pagsisikap, naipakita niya sa kanyang mga magulang na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Habang ang quadruplets ay tahimik na pinanonood ang paghingi ng tawad sa kanya ng kanyang ama. "Mama, patawarin niyo na po si lolo. Kawawa naman po siya." Hindi nakatiis si Kaiden at nagsalita. Pinagtatanggol nito ang abuelo. "Kaya nga po, mama," umiiyak naman sabi ni Cairo. Napabuntong hininga si Kara dahil sa pakiusap ng kanyang anak na patawarin ng abuelo. Kaya naman, "Pinatatawad na kita, daddy." Nagkatinginan ng mga bata. Ang daddy at mami niya ay napangiti bago siya nilapitan ng kanyang ama at mahigpit na niyakap. Emosyonal at hindi malaman ang sasabihin. "Salamat, anak." Naiyak din ang kanyang ina na lumapit sa kanila ng kanyang ama at saka nakiyakap. Walang mag-aakala na matapos ang mahabang panahon, magbabago ang lahat. "Bati na si lolo at mama, happy na po tayo lahat." Wika ng kanyang 4 na anak, nagtatawanan at nagtatatalon sa tuwa. Maging sila'y napatawa na rin kahit may luha sa mga mata. Bago bumitaw sa pagkakayakap. "Anak, ngayong okay na tayo. Gusto ko sanang umuwi na kayo sa bahay. Gusto ko ring humingi ng tawad sa 2 pang kapatid. Sana ngayong okay na tayo, anak. Sumama na kayo ngayon sa bahay ng aking mga apo." May pakiusap ng kanyang ama na sinigundahan naman ng kanyang mami. "Oo anak, tama ang dad mo. Sumama na kayo sa amin. Malawak sa bahay. Hindi mo na kailangan magbayad ng renta, kaya mag-impake na kayo't uuwi na tayo." Lalong naghiyawan ng mga bata sa tuwa dahil masaya silang makakasama ang kanilang abuela at abuelo. Kaya naman kahit gabi na, nag-impake sila. Katuwang ang 2 yaya na sina Melody at Telma. Tumulong na rin ang kanyang mga magulang. Sa tagal ng panahon, hindi niya kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman ngayon sa puso.
Mas magaan pa ring magkapatawaran sila ng kanyang ama. May edad na rin ng kanyang mga magulang at ilang sandali na lang niyang makakasama ang mga ito. Iisa ang mahalaga sa kanya ngayon, ang ma-realize ng kanyang ama ang pagkakamali nito at natutong humingi ng tawad sa kanya. Matapos mag-impake, ipinahakot na lang ng kanyang ama ang lahat ng kanilang gamit at sabay-sabay na silang bumalik ng mansyon. Tuwang-tuwa ang mga bata pagdating sa malaking bahay. Nagpagawa pa pala ang kanyang ama ng playground para sa mga apo. Talagang pinaghandaan nito ang pagdating ng mga anak niya. Naisip ni Kara na kung hindi pa siya nagkaanak, baka hindi pa sila naging okay ng kanyang ama. Salamat sa kanyang quadruplets. Samantala ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin matagpuan ni Caleb si Kara. Ilang beses niyang binalikan ang Kara's Touch Salon and Spa na sinasabi ng kanyang ina at nagbabaka sakaling naroon ito. Ngunit sa tuwing pumupunta siya, wala ang babae. Sir, kilalabas lang ho ni Ma'am Kara. Sabi sa kanya ng isang empleyado sa araw na iyon. Napabuntong hininga si Caleb bago sumakay muli sa kanyang kotse. Mukhang hindi pa talaga kami itinadhanang magkita. Napapabulong na lang ang lalaki. Parang gusto na lamang nitong sumuko sa paghahanap at hintayin ang pagkakataong magkita sila muli ng babae. Kung sana, hindi pa huli ang lahat. Samantala sa Valera Mansion, isang puting sobre ang maingat na inilapag ng personal driver ni Madam Lydia sa kanyang harapan. Pangalawang linggo mula nang dumating ang DNA test. Kanina tinawagan siya ng doktor, kaya agad niyang inutusan si Waldo na kunin yun. At excited na nga si Madam Lydia na buksan ang sobre. Madam, yun na po ang inaantay niyo. Nanlalamig ang mga kamay ni Lydia habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ilang segundo siyang natahimik habang binabasa ang nakasulat. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginig ang kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwala. Tumulo ang kanyang mga luha. Sinasabi ko na nga ba't mga apo ko sila? Sinasabi ko na nga ba? Bigla'y pumalaho ng iyak ang Donya sa kaligayahang naramdaman nang mapag-alaman na nag-match ang sample kay Caleb at sa mga bata. Anak ni Caleb ang quadruplets. Apo niya ang mga ito. Probability of paternity, 99.99%. Isa-isang sinuri ang DNA ni Cody, Cairo, Kaiden at Kael laban sa DNA sample ni Caleb. Iisa lamang ang mga resulta. Positibo. Si Caleb ang biological na ama ng 4 na batang lalaki. Napatayo si Lydia habang mahigpit na hawak ang resulta. Kaya pala hindi ako mapakali. Naalala niya ang unang araw na nakita niya ang mga bata sa salon, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ngiti, ang paraan ng pagsasalita. Lahat ay nagpapaalala sa kanyang anak na si Caleb nung ito ay bata. Si Mang Waldo, tila nahulaan ng resulta na laman ng sobre, batay na rin sa reaksyon ng ginang. Mayroon na akong 4 na apo, Waldo. Hindi maitago ng ginang ang kanyang emosyon. Masaya siyang malaman ang katotohanan. Ilang sandali, nakadama siya ng awa sa kanyang mga apo dahil ilang taon na lumaki ang mga ito na walang kasamang ama. Galit naman ang namayani sa puso niya para kay Caleb. Paano nito nagawang talikuran si Kara? At paghanga naman ang naramdaman niya para sa babae dahil buong tapang na pinalaki ang 4 na bata ng mag-isa nang hindi kailanman humihingi ng tulong kay Caleb. Napaluha siya sa halo-halong emosyon. Madam, okay lang po ba kayo? Tsaka pa tila nag-alala si Waldo. Masaya lang ako dahil may mga apo na nga ako. Ito ang araw na pinakainiintay ko, ang magkaroon ng maraming apo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi na pwedeng manatiling lihim ang tungkol dito. Kailangan nang malaman ni Caleb. Walang kaalam-alamang ginang na matagal nang hinahanap ni Caleb si Kara. Nga lang hindi pa nga nito nakikita. Mabilis na nag-dial ng kanyang cellphone ng ginang upang tawagan ang anak niya. Mananagot ito sa kanya sa ginawang pagpapabaya nito sa mag-iina. Humanda ito sa kanya. Pagdating ni Caleb sa mansyon, nasa front door pa lang siya, ramdam na ni Caleb ang galit ng kanyang ina. Kanina sa cellphone, bigla siya nitong tinawagan at pinauwi, tsaka binabaan ng linya na walang paliwanag. Pero ramdam niya ang boses nitong galit na galit. Pero bakit? At ngayon na habang pinagmamasdan na nakapamewang sa gitna ng sala, hawak ang isang papel,
animong dragon ng kanyang ina at anumang oras handang magbuga ng apoy. Mami, anong problema? Saktong paglapit niya, lumipad ang papel na hawak nito sa kanyang harapan na ibinato sa kanya. Basahin mo para malaman mo ngayon kung anong problema. Paano mo nagawa to sa sarili mong mga anak, Caleb? Paanong nagawa mong talikuran ng pananagutan mo sa ibang babae, Caleb? Paano? Umalingaw-ngaw ang boses ng ginang sa buong mansyon. Si Mang Waldo naman, papasok sana sa loob, napahinto na't hindi na lamang tumuloy. Ang tatlong maid ay nahinto na muna sa kusina at walang ni isa na nais na magsalita. Bihirang magalit ang kanilang madam pero matindi pala ito kung magalit. Habang si Caleb, napakunot ang noo na hindi alam ang sasabihin. Minabuting kunin ang papel na inabot nito sa kanya bago magsalita dahil hindi niya ito maunawaan. Ngunit tila huminto ang pag-inog ng kanyang mundo matapos basahin ng nakasulat sa papel. DNA result at positive. Napatingin siya sa ina ng dahan-dahan na nakaawang ang kanyang labi pero naitikom iyon nang dumapo ang sampal ng kanyang ina. Hindi naman iyon malakas, sapat lang para magising siya sa katotohanan. Isa na akong ama? Oo, at ang batang yun na ayaw mong paniwala ang mga anak mo'y nagmula sa'yo. Dugot laman mo, Caleb, anak ninyo ni Cara. Sa loob ng komedor, dinig ng mga katulong ang sinabi ng Donya. Nagkatinginan ng mga ito at nanlaki ang mga mata. Pero napangiti dahil ang nakakatuwang mga batang iyon pala, anak ng kanilang amo. Si Caleb ay natigilan bago nagsalita. Totoo ba to? Muling pinasadahan ng tingin ni Caleb ang DNA test result at napangiti na. Kung ganoon, Mami, nasaan sila? Nasaan ang mga anak ko? Si Cara, matagal ko na siyang hinahanap. Hindi ko alam na may nabuo sa minsang may namagitan sa amin. Galit nitong piningot sa tengang anak. Ang sabi mo sa akin, wala kang nadisgrasyang babae. Tapos ngayon babawiin mo. Sinungaling ka talaga. Kung hindi pa malakas ang kutob ko, hindi ko pa malalaman na apo ko nga sila. Nagkakandangiwi naman si Caleb sa sakit. Aray, Mami, promise. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo dahil ayoko mag-alala ka. Pero pinahanap ko talaga si Cara kina Randy at Weston. Maniwala ka sa akin. Nakangiwing sabi ni Caleb pero nagawang umiti dahil sa totoo lang, masaya siyang magkikita na sila ni Cara. Ang babaeng sobra niya nang namiss. Bukod doon, may bonus pang 4 na anak. May kasalanan ka pa rin sa akin. Bakit mo tinakbuhan si Cara pagkatapos ng nangyari? Inis pa rin ng ginang. Agad namang nagpaliwanag si Caleb kung paano unang nag-cross ang landas nila ni Cara nung may nais pumatay sa kanya. Batid naman ito na gusto siyang ipapatay ng tiyuhin na ngayon ay nasa kulungan na at pinagdudusahan ng mga kasalanan. Tsaka patila kumalma ang kanyang ina matapos nitong malinawan. Naunawaan ng kanyang ina ang rason kung bakit niya iniwan si Cara. Para sa kaligtasan nito iyon at kung paanong hindi nabalikan kaagad dahil matagal sila sa ibang bansa nang matroma ang kanyang ina. Nakonsensya naman si Lydia dahil pati pala siya may kasalanan kung bakit nagkalayo noon sina Caleb at Cara. Ginamit siya ni Derek para makuha ang kayamanan ng yumaong asawa at pasalamat siya sa kanyang anak na nasa kabila ng kanyang kasalanan, napatawad siya nito. Kaya ngayon babawi siya. Kung ganoon, maghanda ka dahil papupuntahin ko dito ang pamilya mo. Ako nang bahalang tumawag sa kanila upang magkita-kita kayo. Mando ni Madam Lydia, hindi na ito galit kundi kalmado na. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Caleb sa narinig mula sa kanyang ina. Kung hindi nito sinabi iyon, siya mismo ang pupunta sa kanyang mag-iina ora mismo. Pero biglang may naisip si Caleb. Mami, wait, parang hindi magandang ideya yun. Gusto ko sana, bago ko humarap sa mga anak ko, magkaayos muna kami ni Cara at makapag-usap. Okay lang ba kung imbitahan mo si Cara para sa isang dinner? Gusto ko siyang makita. Tiningnan siya ng kanyang ina. O sige, ako nang bahala. Ngayong gabi, magpapareserve ako sa isang restaurant. Sa sobrang tuwa ni Caleb, niyakap nito ang ina. Thank you, Mom. You're the best, Mommy. Masayang wika ni Caleb, tsaka nagmamadaling tinungo ang kanyang kwarto para mag-prepared na. Nagpadala siya ng mensahe kina Weston at Randy na bumili ng mamahaling bulaklak para kay Cara.
at i-deliver na ora mismo sa mansyon. Hindi nakatiis ang dalawang lalaki na tumawag agad kay Caleb. Ano sir? Flowers para kay Kara? Kung ganoon, natagpuan mo na ba siya? Oo, kaya wag na kayo mag-aksaya ng panahon upang hanapin si Kara. Dahil ngayong gabi, nakatakda na kaming magkita. Ayos! Narinig niyang nag-apirang dalawa sa kabilang linya. Congrats sir, makakahigop na rin kami ng mainit na sabaw. Napangiti na lang si Caleb bago i-remind ang kanyang utos at ibinaba na kaagad ang linya habang si Kara ay nakatanggap ng mensahe mula kay Madam Lydia Valera na iniimbitahan siya nito sa isang dinner. Pasasalamat daw iyon na pinaunlakan niyang makita nito ang nakatuwa ang kanyang mga anak. Really? Napakagalante ni Madam Lydia, no? Wala talaga akong masabi sa kanya. React ng best friend niyang si Agatha. Kapwa sila nasa salon ngayon kaya nabanggit niya na rin sa kaibigan ang mensahe ni Madam Lydia. Oo nga medyo napapadalas niya. Ano naman, sa dami ng customer natin, si Madam lang ang bonggang-bonggang nag-invite sa mga junakis mo plus may pa-dinner pa. So paano, sasamahan mo ba ako? Gusto ko sana kaso dear, may lakad din ako pagkasara ng salon, kasama naman siguro ang mga bata. Hindi nga ako lang, medyo weirdo nga lang. So ibig sabihin, kami lang ni Madam Lydia ang kakain ng dinner, hindi kaya ang awkward? Sus, mabait naman si Madam, parang si Tita Maribel lang makibanding, kaya sige na go na friend. Ang mabuti pa, halikan at aayusan kita. Hinila siya nito sa harapan ng salamin at may ginawa sa buhok niya. Nilagyan na rin siya ng manipis na makeup. At dahil inabot siya ng 6:00 ng gabi, tinawagan na lang niya ang kanyang ina na may pupuntahan pa kaya mauna na itong mag-dinner. Hindi na nga niya nakausap ang mga anak at abala nga daw sa paglalaro sa veranda kasama ang kanyang ama. 7:00 ng gabi ang oras ng dinner kaya sakto lang ang dating ni Kara sa isang mamahaling restaurant. Kakaiba ang kaba sa kanyang dibdib nang pumarada ang kanyang kotse sa tapat ng address na sinasabi ni Madam Lydia sa message. Napakasosyal ng lugar at tanging mayayamang tao lang ang makaka-afford pumasok sa ganoon. Lahat doon ay VIP guest. Sa pinto pa lang, sinalubong na siya ng mga naka-uniform na staff ng restaurant upang ihatid sa VIP kung saan may naghihintay sa pagdating niya. Habang si Caleb, tanaw ang napakagandang dalaga mula sa mataas na kanyang kinatatayuan sa laminang paligid ng pader at nakatayo siya't tinatanaw sa labas ng restaurant kaya pagbabalang ng kotse at pagpasok ay kita na ni Caleb si Kara. Binalot siya ng matinding pangungulila nang makita ang babae. 5 years Kara, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala pa sa tabi ko. Bulong ni Caleb at tinungga ang laman ng hawak na kupita. Pagpasok sa loob ni Kara, nagulat at napatanga ito pagkakita sa lalaking nakatayo malapit sa pinto. Awang ang kanyang mga labi nang mamukaan ng lalaking kahit gaano katagal hindi niya makakalimutan. Paanong nangyari itong ang sumipot at hindi si Madam Lydia? Kung nagulat siya nang makita ang lalaki, ay mas nagulat siya sa ginawa nito. Kinabig lang naman siya sa bewang kaya automatic na nagdikit ang kanilang mga katawan. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Sa pamilyar nitong amoy na nasa loob ng 5 taon, hindi pa nakalimutan. Eto lang naman kasi ang ama ng 4 niyang anak. Paano nga ba ito mawawala sa isip niya? Ikaw? Bulalas niya na hindi alam ang gagawin. Kara Ramirez, I love you so much. May kilabot sa kanyang pandinigang boses ng lalaki pagsambit nito sa kanyang buong pangalan, maliban kung paano walang utal sa pagsasabi na mahal siya. Naitulak niya ang lalaki pero malakas itong mas lalo siyang isiniksik sa katawan niya. Binalikan kita sa dating apartment kung saan tayo nagsimula. Pero wala ka na. Hinanap kita Kara. 5 years, hindi ako napagod at hindi ako nabigo dahil nasa harapan kita ngayon. Please, marry me, Kara. Tila nanigas si Kara nang haplusin ito ang kabilang bahagi ng kanyang pisngi. Napalunok siya nang hindi sinasadya. Kahit anong pilit na lumayo sa lalaki, hindi niya magawa. Habang tumatagal, mas lalo nitong idinidikit sa kanyang katawan nito, pati na ang mukha ng lalaki.
Nakakaliyo ang napakabangong lalaki. Hindi siya makapaniwalang halos bumigay na naman ang katawan niya, katulad ng dati. Pero aminado siyang mahal ang lalaking ito. Yun nga lang may takot. Takot na baka paglabas niya ng restaurant na to, may 4 na namang supling ang mabuo sa kanyang sinapupunan. Mister, pwede ba bitiwan mo ko? Idedemanda kita ng pananamantala. Asar na sabi ni Kara. Pinilit niyang nilangkapan ng iritasyon ng kanyang boses. Masama niya ring tiningnan ng lalaking nakapalupot ang braso sa kanyang bewang. Napataas ang kilay ni Caleb. Pananamantala? Bahagya itong natawa, pero siya sumeryoso. Anong nakakatawa? Wala lang akong nagawa nung una dahil sugatan ka. Subukan mong gumawa ng hindi ko gusto ngayon, idede. Hindi na naituloy ni Kara ang dapat sabihin at napasinghap nang susian bigla nito ang kanyang labi. Napahawak siya sa matigas nitong braso. Pilit nitong itinulak, ngunit habang ginagawa yon, mas lalo siyang nangihina dahil lalo pa siyang sinibasib ng halik ng lalaki. 2 oras ang lumipas. Nakaupo na si Kara at Caleb sa harap ng mesang may special na dinner para sa kanila. Ang mamahaling bulaklak ay nakapatong sa mesa na nakalimutan ng ibigay ni Caleb dahil mas inuna niyang magpaliwanag kay Kara sa mga nangyari sa loob ng mga taong hindi siya nakabalik at kung paanong nasa harapan siya nito. At syempre, nakapagpakilala na rin si Caleb sa babaeng mas una pa niyang mamahalin bago kilalanin. Naging malinaw naman kay Kara ang lahat at naunawaan naman niya ang mga pangyayari. Hindi naman niya akalaing anak ito ni Madam Lydia. Sinong mag-aakalang ina nito ang magiging tulay upang magkita silang muli ni Caleb? Kaya pala sila inimbitahan dahil naghihinala na itong apo ang mga anak niya. Hindi man lang siya naghinala sa ginang at lalong hindi akalaing nakapag-DNA test ito nang wala siyang kamalay-malay. Caleb, usal niya na parang maiiyak. Ngayon niya mas naramdaman ang pangungulila sa lalaki. Noong nagbubuntis siya at nanganganak, ito ang nais niyang nasa kanyang tabi. Pero nabigo siya noon. Pero hindi pa naman huli ang lahat para sa kanila. Inabot nito ang kanyang mga palad at ikinulong sa kamay nito bago hinagkan. Hindi na kita pakakawalan, Kara. Magpapakasal tayo. Magsasama habang buhay, kasama ang mga anak natin. Pakasalan mo ako. Dahan-dahang tumayo si Caleb at 2 hakbang palapit kay Kara bago lumuhod sa kanyang harapan. Pinaghandaan na ni Caleb ang paghaharap nilang ito ni Kara. Kanina habang papunta siya ng restaurant, ay plano niya nang mag-propose at ito na nga yun. Inilabas niya ang dalang singsing. Ngumiti sa babae bagaman seryoso. Kara, ikaw lang ang babaeng laman ng puso't isip ko noon at ngayon. Will you marry me? Ang bilis ng mga pangyayari. Parang gustong mawindang ni Kara. Dinner lang naman ang ipinunta niya. Pero paglabas niya ng restaurant, engaged na siya. Dahil sino ba naman siya para tumanggi sa isang Caleb Valera? Well, ito lang naman kasi ang ama ng 4 niyang anak. Magpapabebe pa ba siya? Syempre yes agad. Total, love niya na rin naman ang kurimaw na to. Napakagwapo pa naman at kay bango. In 5 years, akalain ba naman niyang dito pa rin pala ang hantong nila? Parang gusto niya nang maniwalang may destiny. At ang destiny niya ay si Caleb. Sa kotse matagal na naghinang ang kanilang mga labi. Halatang miss na miss nilang dalawa yun. At pagkatapos heto, patungo na sila sa bahay ng magulang niya. Dahil hindi lang naisingin ni Caleb ang kanyang kamay sa magulang, kundi nais rin itong makita ang 4 nilang anak. Habang nasa biyahe, sweet na sweet si Caleb kay Kara. Panayang sulyap sa babae at kapag nagtatagpo ang mga mata nila, ngumingiti ito at kinikindatan siya. Hindi prepared si Kara sa kaganapan sa kanilang dalawa ni Caleb. Parang aatakihin siya sa kilig at hindi mapigilang umiti. Caleb, pwede bang tumingin ka na nga sa daan? Baka madisgrasya tayo. Saway ni Kara sa nobyo. Hindi lang ako makapaniwala, Kara, na ang babaeng matagal ko nang hinahanap ay nasa tabi ko na ngayon. Ako din, Caleb. Hindi ko akalain na nakarating na ako sa bahay niyo at na-meet ko na ang mami mo. So ngayon, makikilala mo na rin ang magulang ko. Anong pakiramdam? Tumingin ito ng diretso sa daan at bumuntong hininga.
Medyo kabado pero excited syempre. Ang tagal kong inintay na maiharap ka sa altar at saka makasama. So I think kahit nagulpuhin pa ako ng daddy mo dahil sa napabayaan kita, kayo ng quadruplets, tatanggapin ko yun. Basta pagkatapos papayag siyang makasal tayo. Natawa siya ng bahagya. Dating malupit si daddy pero matapos naming magkaayos, alam kong susuportahan niya na ako ngayon sa mga nais ko sa buhay, especially para sa kanyang mga apo. Nararamdaman ko namang matatanggap ako ng magulang mo. Confident nitong sabi. Nahawa na lang din siya. Saglit na nagkatawanan ng dalawa. Pagdating sa bahay ng mga Ramirez, dinig kaagad ni Caleb ang malalakas na tawanan ng mga bata. Pagkabukas ni Kara ng gate, may isang batang mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Si Cody. Mama! Mabilis itong yumakap bago napatingin sa direksyon ni Caleb. Nanlaki ang mga mata ng bata. Tito? Nakilala kaagad nito si Caleb habang ang lalaki paluhod na umupo sa harapan ng bata upang magpantay ang mukha nila. Anak, ako ang daddy mo. Pakilala kaagad ni Caleb bago niyakap ng mahigpit si Cody. Napatingin si Cody sa ina na nagtatanong ang reaksyon. Oo anak, siya ang daddy mo. Daddy? May daddy po kami? Ani Cody na hindi makapaniwala. Maya-maya, lumabas na rin ang 3 pang bata. Mama! Sumalubong sa kanila na masaya at katulad ni Cody, nakilala din kaagad ni Kylie, Kael at Cairo ang kasama ng ina na si Caleb. Tito! Tawag ng 3 na medyo gulat pa at sabay-sabay na yumakap rito. Si Caleb agad niyakap ang mga anak. Mahigpit, napapapikit pa siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, sa wakas, nayakap na rin niya ang mga anak niya. Cairo, Kael at Kaiden, siya ang daddy natin. From now on, hindi na tito ang itatawag natin sa kanya, kundi daddy. Matabil na sabi ni Cody. Napatingala ang 3 bata sa ina at nagtatanong ang mga mata. Totoo po ba mama? May daddy na po kami at si tito po pala yun? Curious na tanong ni Cairo. Namimilog ang mga mata. Si Kael at Kaiden nag-iintay ng sagot. Hindi alam ni Kara kung mauunawaan siya ng mga anak kung paanong si Caleb ang ama ng mga ito. Pero ipinagtapat niya pa rin ang totoo, bagay na ikinatuwa ng mga bata. May daddy na kami! Wika ng 4 na batang tuwang-tuwa. Tila ba hindi na naging mahalaga sa mga bata kung bakit si Caleb ang naging ama ng mga ito, kundi ang importante, may daddy na sila. Para namang naglaho ang alalahanin sa dibdib ni Kara dahil sa mainit na pagtanggap ng kanyang mga anak kay Caleb. Yakap na ngayon ng 4 ang ama ng mga ito. Dahil sa ingay nila sa labas, napasugod ang mag-asawang Ramirez sa veranda. Nagtataka pa ngang napatingin kay Caleb. Lola, lolo, siya po ang daddy namin at dito na po siya titira kasama namin. Wika ni Kaiden na sinang-ayunan ng 3. Nagkatinginan ng mag-asawa bago na pasulyap sa gawin ni Kara. Ma'am, Dad, si Caleb, siya po ang ama ng quadruplets. Kamusta po? Magalang na nakipagkamay si Caleb sa kanyang ama. Dama niya na rin ang mainit na pagtanggap ng magulang niya kay Caleb dahil inanyayahan pa ito ng mami at daddy niya na pumasok sa loob. Habang naglalaro ang mga bata, sinamantala ni Caleb ang pagkakataon upang ipagpaalam si Kara sa kanyang mga magulang na nais na siya nitong pakasalan sa dami ng panahong nasayang nila. Pero sinabi ng kanyang ama na tanging siya lang ang makakapagdesisyon. Pero kung sakaling pumayag naman siya, walang problema sa kanyang daddy, lalo na't may mga anak na sila. Si Kara naman, agad na pumayag sa kasal na alok ni Caleb, hindi lang dahil sa kagustuhang makasama ito, kundi pati na rin ng kanyang mga anak. Kaya labis na kasiyahan ngayon ang kapwa na darama ng 2 nagmamahalan. Kahit sinabi ng dad niya na tsaka lang sila madadala sa mansyon ng mga Valera pag sila'y naikasal na ni Caleb. Siyempre, pumayag naman kaagad si Caleb dahil ilang araw na lang naman ang kanilang hihintayin at sila'y ikakasal na. Mabilis na lumipas ang buwan. Matapos ang muling pagkikita, ang pagbubunyag ng katotohanan at ang paghilom ng lahat ng sugat ng nakaraan,
Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng dalawang pusong minsang pinaghiwalay ng tadhana. Ang araw ng kanilang kasal. Suot ni Kara ang isang napakagandang puting wedding gown habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng simbahan patungo sa altar. Hindi niya napigilang maiyak nang makita si Caleb na naghihintay sa kanya, nakasuot ng eleganteng itim na tuksido. Sa unang hanay ng mga upuan, hindi maitago ni na Alfredo at Maribel ang kanilang mga luha habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Naroon din ang kanyang dalawang kapatid na babae na naging maayos na rin at ng kanyang dad bago pa man sila ikasal ni Caleb. Siyempre, naroon din ang kanyang best friend na nawindang sa bilis ng kaganapan sa kanyang buhay. Kasama ito sa kanyang mga bridesmaid. Sa kabilang panig naman ng upuan, si Madam Lydia ay nakangiting may luha sa mata dahil sa saya. Sa wakas, kumpleto na ang pamilya ng anak ko. Ngunit ang higit na nakaagaw sa pansin ng lahat ay ang 4 na batang lalaki, sina Kaiden, Cairo, Kael at Cody, ang nagsilbing ring bearers. Suot nila ang magkakaparehong tuksido at seryosong-seryoso silang naglalakad sa aisle, dahilan upang mapangiti ang lahat ng mga bisita. "Daddy, ang gwapo mo po talaga," sabi ng 4 na bata pagdating sa altar. Nagtawanan ng mga naroon. Napakamot na lamang sa ulo si Caleb habang napapangiti. "Thanks, son." Pagkatapos ng banal na seremonya, hinalikan ni Caleb si Kara bilang kanyang asawa. Buong pagmamahal at pagmamalaki sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nagpalakpakan ng lahat. Isinagawa ang ingrandeng reception sa pinakamalaking ballroom ng Valera Grand Hotel. Nagmistulang isang fairy tale ang buong lugar. May fireworks pang inihanda si Caleb na naging background nilang dalawa. Masayang nagsasayawan ng mga bisita habang ang 4 na bata walang tigil na sumasabay sa kasiyahan. Pagkaraan ng kasal, nagtungo ang buong pamilya sa isang pribadong island resort para sa ilang araw na bakasyon. Habang sina Caleb at Kara nagkaroon ng oras bilang mag-asawa. Kasama rin nila ang kanilang 4 na anak sa paglangoy, paglalaro sa buhangin at paggawa ng masasayang alaala sa lugar na yun. Tuwing umaga, maririnig ang tawanan ng mga bata. Tuwing gabi, sabay-sabay silang naghahapunan habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw hanggang sa natapos ang kanilang masayang bakasyon. Binawi ni Caleb at Kara ang ilang taon nilang paghihiwalay at ngayon sa wakas ay para sa kanila magkasama na sila habang buhay. Sa Valera Mansion, halos araw-araw nang bumibisita sina Kara at ang mga bata. Hindi na halos mawalay si Madam Lydia sa kanyang mga apo. Kung minsan, siya pa ang sumusundo sa mga ito mula sa eskwelahan. Kung minsan naman, ay siyang nagtuturo ng baking, nagbabasa ng kwento bago matulog o nagluluto ng paborito nilang spaghetti. "Lola!" Sabay-sabay na yakap ng 4 sa kanilang lola. Napangiti si Lydia habang niyayakap ang kanyang mga apo. Ito ang pangarap niyang matagal niyang hinintay. Isang masayang tahanan, isang mapagmahal na pamilya at 4 na makukulit na apo na nagbibigay ng kulay sa bawat araw niya. Habang nasa labas ang mga bata, kasama ang lola, nasa silid naman ang mag-asawa. Nagulat si Caleb nang iabot ni Kara sa kanya ang iniwang relo noon sa asawa. "Itinago ko yan. Katulad kung paano kita itinago sa puso ko, Caleb. Iningatan na hindi makuha ng iba. Nag-iisang alaala mula sa iyo kaya hindi kita magawang kalimutan." Madamdaming saad ni Kara habang inilalagay sa kamay ng asawa ang mamahaling relo na iniwan ito noon sa ibabaw ng kanyang mesa. Matapos ibalik ni Caleb sa kamay nito yon, mahigpit na niyakap ang asawa at nangakong iingatan sa puso nito si Kara habang buhay. At doon natapos ang kwento ng dalawang estrangherong pinagtagpo ng isang gabi, ngunit pinag-isa habang buhay ng pag-ibig at ng 4 na munting pusong naging dahilan upang maging ganap ang kanilang pamilya.